Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kahit anumang trial na hinaharap natin, laging nandiyan si Lord. Through these storms, God makes a way for us. Kaya dapat lagi rin natin siyang papurihan sa araw-araw na pagtulong niya sa atin. I will be still, know you are God.
26 to 39. They sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. Many times it had seized him. And though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly to order them to go into the abyss. A large herd of pigs were feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into them, and he gave them permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the pigs rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those rending the pigs saw what happened, they ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind. And they were afraid. Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them, because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God had done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Pwede na po tayo Yun no sa Gerasenes. Gerasenes. Isa po itong Gentile or non-Jew. No, ibig sabihin, hindi mga Jews ang mga nandoon sa lugar na yon. Kasi may nabasa ka na may baboy. Sa mga Jews po, bawal po ang baboy. Bawal po ang baboy sa mga Jews. Pinag-utos yan mula nung time po ni Moses. Inutos po yan na huwag kakain ng baboy. Hindi ako nagkakamali, Leviticus 11:7, malino na sinabi yung baboy, bawal. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga Jews, hindi na natikman ang lechon. Sayang, no? Hindi nila alam ang lasa ng lechon. Okay, so yung Gerasenes po ay part po yun ng mga Gentile. Kasi mga Gentile lang po ang pwedeng mag-alaga at kumain ng mga baboy. So, kaya po yung doon sa kwento, alam niyo yung kwento na nilalaki sinapian, tapos nakiusap sila na lilipat sila sa mga baboy. Yun po yung At one of the reason bakit po ang Muslim din hindi kumakain ng baboy, according to sa kanilang teaching, dahil sinapian daw yun ng mga masamang espiritu. Kaya pinapatay baboy may sapi yun. Pumunta doon sa certain area na yun, sa Gerasenes, wala pong certain explanation. Kasi yung lugar po na yun, hindi naman siya ganun kalaking lugar. Hindi po siya ganun kalaking lugar. At hindi po siya nagtagal doon. Bumabala po siya ng bangka. Pagkatapos, mga ilang sandali lang, umakyat po ulit sa bangka at umalis. Ibig sabihin, sandali lang po siyang nanatili doon. Siguro mga 5 hours, mga ganun. Hindi po siya nagtagal doon. Pero nakikita po natin na yung intensyon ng Panginoon na mag-minister doon sa taong may sapi. Now, dito sa message, makikita natin na Jesus took time to reach out those people who are ignore and neglect and hard to reach, and empowers them to tell others about God. Yan po yung pinakabuod ng ating message this afternoon. So, balikan po natin yung kwento sa verse 27 po, sabi dito, when Jesus stepped ashore, he met by a demon possessed. So pagbaba ng Panginoong Jesucristo sa bangka, no?
sinalubong agad siya nung tao may sapi na galing sa bayang iyon. At sa tagal ng panahon po, for a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but lived in the tombs. So itong taong to, matagal na siyang ganun, may sapi, at lagi siyang walang damit. No, at hindi na siya nakatira sa community, kundi doon lang sa sementeryo. So burles to. No, burles yung may saping yun. So nung makita niya, kasi kinakatakutan na siya eh. Diba, sino dito nakakita ng sinapian? Hindi ka ba natakot? Manakatakot. Nung makita siya ng mga tao, magtakbuhan ng mga tao pag nakikita siya kasi takot sa kanya. Kasi may mga sapi, nananakit. Kaya, nung makita niya ngayon, nakita ng mga demonyo, may dumating, may dayo, bubulihin ko to. Sabi ng demonyo, takbo siya, kalipas yung takbo na pupunta. Ngayon, nakita niya, hindi niya pala kayang bulihin yung taong bumaba ng bangka. Kasi bumaba sa bangka, sa verse 20, sabi niya, when he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." So, bubulihin niya. Sasaktan niya rin yung taong bumaba ng bangka. Nung pasubok na siya, nakita niya, uy, kilala ko to. Diyos to. No, kasi sinabi niya, Jesus, Son of Most High God. Ang isa sa mga nagustuhan ko rin sa passage po na ito is that yung demonyo kilala si Jesus. Maraming tao, sabi ng mga tao, hindi naman Diyos yan. Sabi ng ibang tao, hindi naman totoo yan. Pero dito makikita mo yung demonyo mismo, no? Sabi niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Yun ang sinabi ng demonyo. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. At nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong paghirapan. No? Pakali pa siyang takbo, papunta doon kay Jesus para saktan si Jesus. Nung makita niyo, hindi ko to kaya. Ano ginawa niya? Nagpatira pa sa harap ng Diyos. At nakiusap, huwag ko ako saktan. Alam mo yung yung may narinig natin pwede, sino siga dito? Sigaw ganyan. Sigaw sa likod, ako! So, paglingon niya, mas malaki sa kanya. Okay, ikaw pala siga dito. Nice to meet you. Kasi hindi niya kaya labanan eh. Ganun ang nangyari sa taong to. Nung makita niya, hindi niya kaya kasi Diyos pala yung kanyang tatakutin. Wala siya nagawa kundi yumuko. Sorry sir, wrong number. Hindi niya pala kayang bulihin ang Panginoong Jesucristo. Kaya napaluhod na siya, sinabi niyang, huwag mo ko saktan. Bakit mo sinabi huwag mo ko saktan? Sa verse 29 po, sabi dito, kasi, for Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. Kasi inaano ng Panginoon eh, lumabas ka dyan, iwanan mong katawan niyan. Kaya sinasabi ng masamang espiritu na, wag po. Yung masamang espiritu niya, palagi niya kung ginagawa yun sa tao yun. Sasapi, aalis. Kaya yung mga tao takot sa kanya. Dumating yung time na kinadena na siya, no? Ng demon position, ganito po ang nangyayari sa mga tao.
Number one, the people tend to have disregard for personal dignity and nakedness. I remember nung nasa high school po ako, nagkaroon po ng ano doon sa amin, yung sapi-sapi. Nung sinasabihan na, babae ko yun eh. Natatanggal na yung mga damit niya eh. Wala na sa kanya. Samantalang nung normal siya, halos di makita yung ano, balat niya. Mga Muslim po yun eh. Di makita ang balat. Pero nung sinabihan, tanggal lahat. Ganun po sinasabihan, wala nang pakialam sa kanilang dignidad. Wala na silang pakialam kung ano pa yung mangyari sa kanila. Wala na po silang hiya. No? Ito po yung may mga influential demonyo, mga hindi na po nahihiya. Pangalawa po, they often engage in destructive behavior. Mapanira na po yung kanilang ang kanilang mga ginagawa. Puro gulo, puro kasiraan. Yun na po ginagawa. Pangatlo po, laging galit. Yes. Laging galit. Wala po pong sinapian na mabait. Lagi pong galit. Number 4, kilala po nila ang Panginoong Jesucristo. But they react in hostility. Number 5, ito yung common natin na pag may sinasapian, iba boses. Tulad yung sa amin, babae yung sinapian, sa amin babae. Yung boses na. Ano siguro, may problema sa lalamunan. Pero gano'n talaga boses. Ay! Kanina ginawa ko sa church, kanina may nagulat. No, gano'n na po ang ibang boses. And pang-anim, meron po silang kakaibang lakas. No? Kaya po, magtaka ka, babae, sinasapian, 6 ang naghawak, puro lalaki ng laki ang katawan. Hindi kaya. No, nung kami po ay may kasamang yung people noon na nag-undergo, na tamahan, no, ng masamang espiritu. 4 kami, malalaki. Kita niyo yung laki ko? 4 na kasi laki ko po. Para sa isang maliit na babae. Hawak-hawak namin, hindi namin mapigilan. Meron pa kami kasamang sinabulutan niya. Kasi umiiyak sa tabi niya. So sobrang lakas niya, hindi lalibo, pinagdalo niya yung ulo. Kaya, sample lang. Yun po ang trabaho, yun po ang oppression. At doon sa oppression minsan, nakakalungkot, may mga Kristiyano po nadadala nun. Pag pinabayaan yata ako ng Diyos. At yun po, automatically, binibigyan po natin ng food si Jesus, demonyo. Ano po ibig sabihin ng football? Yung pintuan po, pag isinara mo po yan, tapos ilagay mo sa pagitan ng hamba at ng pintuan mismo yung paa mo, kahit anong tulang mo, di masasarado yan, no? Pag nakalagay sa pagitan ng pintuan yung paa mo, hindi may sasarado yan. Yun po ibig sabihin ng football. Hindi kailangan ni Satanas na bukas yung buhay mo para pasukin mo. Kailangan niya ng maliit na naawa. May ganun niya lang yung paa sa pintuan mo. Kahit anong sara mo yan, hindi mo may sasara yan. Kaya huwag mong bibigyan ng puwang. Yes, that's right. Si Satanas sa buhay. Balik tayo sa lalaki na may salib. Imagine niyo, no? For how many years na ganun lang ginagawa ng demonyo? Sasalib sa kanya, manggugulos sa mga tao, tatali siya ng mga tao, makakawala siya, babalik na naman siya doon. Imagine mo yun, one day, gigising siya, nasa sementeryo siya, ginagawa ko dito. Bakit wala akong damit? Diba? Or one day, pag gising niya naman, nakatali ako. Imagine niyo, dahil po sa nangyari sa kanya po, dahil sa nangyari sa lalaki ito, tinuri na po siya outcast. Hindi na siya kasama ng community. Doon ka na. Di ka namin. Wala ka ng pag-asa. Ayaw na namin siya. Ganun ang tingin sa kanya ng komunidad. Ganun na. Wala ka ng pag-asa. Di ka na mababago. Diyan ka na lang. Ayaw rin namin. Hindi na rin kami maglalapit sa iyo magiging pag-alubilo. Ganun po ang kalagayan ng lalaki. Ano kaya ang kung tayo yun? Yung sinukuan na tayo ng komunidad. Sinukuha na tayo ng simbahan. Wala ka ng pag-asa. Kahit yung mga pamilya natin, sinukuha na tayo. Sabi, ganyan na yan. Hanggang sa dulo ng walang hanggang, ganyan na talaga ugali niya. Diba?
Pero makikita po natin dito, no? Na makita ng taong may sapi ang Panginoong Jesucristo, dali-dali po siyang yumuko sa harap ng Diyos. Nagpapakita lamang po ito ng otoridad ng Diyos. Opo, makapangyarihan po si Satanas. Makapangyarihan siya. May mga kaya siyang gawin na hindi natin kaya gawin ng normal na tao. Marami siyang kaya gawin. Pero, tandaan niyo po ito palagi, under pa rin siya sa authority ng Panginoon. Under po siya. Ibig sabihin po, ang Panginoon, Diyos pa rin po ang may control ng lahat. Yes, amen. May control. Kaya kung ano man po problema na kinakaharap mo ngayon, tandaan mo palagi, ang Diyos ang may control ng buhay mo. Yes. Ang Diyos ang may control ng buhay mo. Yes, thank you, Lord. So ngayong hapon ito, sasagutin po natin itong tanong na, where does Jesus want you? Saan ka ba gustong ilagay ng Diyos? Ang sagot po mga kapatid, right where they are. Kung nasaan sila. Sino po yung sila? Sila po yung mga na-ignore. Sila po yung mga pinabayaan na yung mga mahirap abutin ng mga tao. No, sila po yung mga parang bilanggo sa kanilang sarili. Bilanggo sa kasalanan. At kailangan po nila ng kalayaan mula sa Panginoong Jesucristo. Kung titignan po na sa verse 34 ng kwento, sabi dito, nung makita, nung malaman ng mga tao, yung taong may sakit pala, ay gumaling na, dali-dali, yung mga marites yung mga tao din doon eh. Dali-dali po sila sumunod doon. Tinignan nila yung taong may sakit, nakabihis na, mga kapatid. May damit na. At nandoon kasama ng Jesus, tama ng pag-iisip. May mga kapatid po tayong mga kapatid tayo na kailangan ng tulong. Hindi man po sila possess na katulad ng tao nito, pero sila po ay alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Minsan, tayo ay naging alipin din po ng kasalanan. Nakagawa po tayo ng mga desisyon na labag sa Panginoon. Minsan, yung sobrang pag-aalala. Pag-aalala. Kasi, binubulong sa atin sa talas yan eh. Mag-amukmuk ka na lang. Magmukmuk ka na lang. Ang sabi ng Panginoon, mas malaki ang Panginoon, no? Yes. Kaysa sa mga problema natin. Yun ang dapat lagi natin ilalagay sa utak natin. Mas malaki po ang Diyos natin. Yes, amen. Kung kaya niyang gawin ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita, yung problema po natin, simple lang po sa Panginoon yan. Pero hindi po yun ang narinig natin. Narinig natin, due date ng bukas. Wala ka pang bayad. Kaya nag-umpisa tayong mag-alala. Nakakalimutan po natin na mayroon tayong Diyos na nangako sa atin, hindi kita iiwan at hindi kita pagbabayaan. Nakakalimutan po natin yun. At kung tayo po mga Kristiyano ay nakakalimot, ano pa kaya yung mga tao kung walang talagang Kristo sa buhay? Kaya po, kalayaan mula sa Panginoong Jesucristo. Itong mga taong ito, minsan kung tayo ay negosyante, mga parokyano natin ito na nangangailangan din ng pagtubos mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya ka nandyan mga kapatid, dahil gusto ng Diyos na nandyan ka. Dahil yun ang gusto, dahil nandyan sila. Nilagay ka ng Panginoon dyan para magministeryo sa kanila. Yes. Sino-sino yung mga nandyan nakakasalamuha ko palagi na alam mong walang Kristo sa buhay. Pangalawang tanong, kapatid, hindi mo kailangan memorizein ang Bible para makapagbahagi. May ginawa ang Diyos sa buhay mo na pwedeng maging gospel doon sa mga tao yun. Katulad ng tao ito. Nung mga katapusan ng verses, sabi niya, nung paalis na si Jesus, kasi natakot niya yung mga tao, nakiusap sila kay Jesus, na umalis, iwanan sila. So sabi nung nung may sabi, Jesus, sama ako.
Sama ako. Kasi at ma-assure ko po na ang Panginoong Jesucristo ay tutulong sa inyo. Ano po problema? Ano po mahirap? Pag ikaw ay may problema, wala pang Kristo sa buhay. Kasi ang boss lang na marinig mo ay sa kaaway. At ang lahat ng ituturo nun ay hindi po sa kabutihan mo, sa ikasisiyan mo lang. Maraming salamat po muli, Lord God, sa pagkakataon na kami po ay nakarating sa lugar na ito upang magpuri at magpasalamat sa lahat ng ibang gagawin po ninyo. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Lord, isa naman po pagkakataon para sa bawat sa inyo ang aming linggong ito. Amen. Lord, hindi po namin ano mangyayari mula bukas sa inyo ang aming linggong ito. Amen. Lord, hindi po namin ano mangyayari mula bukas.